Isang balitang tila isang dambuhalang tsunami ang kasalukuyang humahampas sa bawat sulok ng kapuluan matapos kumalat ang ulat na ang makapangyarihang si Remulla ay tuluyan na umanong bumasag sa pader ng katahimikan at ibinulgar ang pinakatatagong lihim ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na koridor ng Katarungan, ang pasabog na ito ay tila isang mitya ng bombang sumambulat sa gitna ng Malacanang na nagiwan sa lahat na nakanganga at nanginginig sa takot. Ito na nga ba ang hudyat ng isang makasaysayang pagtutuos kung saan ang mga pader ng kapangyarihan ay unti-unti nang gumuguho, habang ang buong bansa ay pigil hiningang nakatutok sa bawat salitang lumalabas na tila mga bubog na sumusugat sa dangal ng administrasyon. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong may matinding parusa na umanong nagbabantay at nakahanda para sa mga sangkot sa madilim na lihim na ito. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal sa loob ng palasyo habang binabahan na ng malamig na pawis ang bawat sulok ng gobyerno sa takot na ang kanilang imperyo ay tuluyan ng maglaho sa ilalim ng bigat ng katarungan. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan kung saan ang mga bakal na posas ay balitang nakahanda na para sa mga dating hindi mahawakan, isang eksenang yuyurak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katatagan ng ating mga pinuno sa harap ng nagngangalit na katotohanan. Ito na nga ba ang katapusan ng maliligayang araw at ang simula ng isang madugong paghukom na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katarungan sa ating bansa? Sa Facebook kasi nga nangingi ng tulong 1.7 million ang bill nila sa Pilipinas. Kung wala kang pera, kawawa ka talaga. So anyway, pero hindi ko sinabi dito sa family na nanghingi sa akin kung kanino ko ilalapit, kaya napaisip ako. So anyway, di kahapon, yan yung medyo abala ko. Tapos ang ginawa ko, kinausap ko, sabi ko, tumawag na ba yung opisina ni Senator Bongo? Kasi nga, yun, isa sa panghingian ko ng tulong. Sabi niya, actually ma'am, may tumawag, tapos ang nangyari, nalimas yung GCash namin. Okay? Paanong nalimas? May tumawag daw na office, ito kasi learning ito mga palaga, mula sa opisina ni Senator Bongo, tapos hiningi daw yung OTP, yung last 3 digit of the card, di ba? Yung OTP ng GCash. Kasi hindi ko masyado maintindihan yan kasi wala akong GCash. So ngayon, sabi ko, magkano yung natangay? 38,000 pesos. So nag-google ako, nag-ano ako sa Facebook na ano yung mga scam na yan. So marami pala talagang nabibiktima nating mga kababayan. Okay? Kaya gusto ko rin pag-usapan sa intro natin para palalahanan kayo na kapag may tumawag sa inyo, whatever, na nagpanggap na ganun-ganun, pag hiningi na yung OTP, magtaka na kayo. Ngayon, ang sabi sa akin itong anak nung may sakit, actually namatay na nung 20, bago mag-New Year, namatay na ito, yung pasyente. So ngayon, sabi nga, Miss Marlica, busy lang talaga kami sa namatay na yung nanay ko po, ganito, ganyan. So parang langu-langu sila. Siyempre malungkot ka, namatay yung family mo. Parang ang sabi niya, yung kapatid daw niya na nagbigay ng OTP, parang na-hypnotize, yun yung term niya, na ibinigay yung OTP. So awang-awa ako, mga kababayan. Dapat hindi binibigay ang OTP ng GCash, sabi ni Irene. O, di ba? Wag na wag niyong ibibigay. Sabi ko, napakawalang hiya naman ng mga taong ito. Namatayan na nga, nanakawin pa yung tinulong ng mga kapitbahay nila, mga klase o gano'n, yung mga nakakilala sa kanila kasi nag-post sila sa Facebook. Pero gusto ko lang linawin na walang kinalaman ang opisina ni Senator Bongo. So ngayon, nakikita ko sa Facebook, hindi lang pala ito isang beses. Ginagamit talaga pala yung mga pangalan ng politiko, pati si Manny Pacquiao, nakita ko, ginagamit pala talaga nila ito. So hindi natin alam kasi nireport na daw nila ito pero mukhang wala pang action. Tapos ang sabi, yung 38,000 daw yun, parang naibayad, tulungan niyo ako mag-intindi, parang yung scammer may pinurchase sa Lazada. Okay? Ganon. Right? So doon daw kay sabi ko, kung matino yung gobyerno natin, okay? Kung matino yung gobyerno, dapat yung Lazada, yung GCash na yan, Globe, Ayala na yan, dapat yan, mapapanagot yan. Dahil di ba kinuha nila yung mga information ninyo, yung what's that bill, yung
Yung identification, yung SIM card, dapat naka-register na. Di ba yan ang pinagmamalaki ni Bangag? Na dapat lahat ng tao, lahat ng Pilipino, yung kanilang SIM card naka-register para iwas dito sa pang-i-scam ng mga taong katulad nito. So awa-awa ko si mga kababayan, namatay na nga yung kanilang magulang, ang kanilang nanay. So ngayon, problemado ang tao, saan huhugutin yung 1.7 million na pangbayad? Tapos yung kaliit-liit na 38,000 na tinulong ng mga kaibigan, okay, natangay pa ng scammer. So yes, sabi ni Marshall, wala talagang kwenta yung SIM registration sa Pilipinas. So ganito nakatalamak yung ating mga ang sitwasyon ninyo na kapag nawala yung inyong mga GCash, meron pa yung mga i-scan mo yung sa mga tindahan. Nakita ko kahapon kasi nga abala ako, sabi ko ano ba itong utang ng mga pag-scam ng mga hayop na ito sa Pilipinas. So ang dami ko natutunan, ang dami ko nakita na kahit yung mga sa tindahan, yung nagpapa-cash in, cash out, ang dami palang scam na hindi na solusyonan ng gobyernong Bangag. Okay? Sabi ni Lindy, mag-comment na kayo kung may experience kayo dyan, palangga. Same po sa mga bank sa Pinas, ang daming hacking incident. That's why I withdraw my money na in PH local banks and transferred into my EU bank. They secured ang security ng bank sa Pinas. Exactly. Kasi palangga, mismo hindi natin alam, ang nagnanakaw o ang gumagawa nito, mali, kasabwat yung bangko. Kasabwat, hindi natin sure, baka may mga tiwali sa globe. Hindi natin sure baka si Lisa Tanas ang nagsisip-sip ng mga pera ninyo. Kasi kung hindi nga nila mapanagot, okay, itong mga politiko, itong mga senador, itong mga kontraktor, sila mismo, si Bangag, na nag-withdraw ng bulto-bultong pera from different banks, government banks, na coming from the flood control money o sa budget ng Pilipinas, na ilalabas nila itong bilyon-bilyon o trilyon. Sino naman kayo na mga simpleng mamamayan, mga kababayan, na mapanagot yung 38,000, yung 10,000, 20,000 na inyong, pera. So nalungkot ako kasi talagang nakakaawa mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami talagang nanghingi ng tulong sa akin na may mga sakit, But syempre, ginagawa ko dyan, nangingi ako ng tulong sa mga taong alam ko pwedeng matulungan privately. Pero ito, hindi ko pa lalagpasin na banggitin. Okay? I hope yung mga nilapitan kong tulungan naman nila itong pamilyang ito. Kasi talagang lubog. As in, litong-lito na yung mga tao. Not only itong pamilyang ito, marami pa may mga tinutulungan pa tayo na pakunti-kunti. Nakakaawa. I wish we can, pwede nating magicin at pagalingin kayo lahat sa sakit. Di ba? So grabe, napakasindikato talaga ng napakasindikato talaga ng gobyerno ni Bangag. And anyway, nakakaawa po talaga ang ating mga kababayan. Pero sabi, kung gusto nyo tulungan itong kababayan natin, hiningi ko kasi, okay, kung gusto nyo tumulong, asa na siya? Alright? Ito yung kanyang GCash. Pero ngayon natuto na sila, okay? Yan yung kanyang GCash number. Right, mga kababayan, 1.7 million. So kahit konti lang, kawawa naman, 38,000 yung natangay sa kanila. At nagsusumamo talaga sa Miss Marlica, grabe. Tawag dito, parang na-hypnotize daw yung kapatid niya, binigay daw yung OTP. Yun din yung problema. Alam mo yon, marami kasi sa atin, sa mga kababayan natin na hindi sila aware. Or nabubudol talaga. Hindi sila aware kung paano, yung akala nila, ang term pa pala, okay, sabi pa niya, nitong tumulong, ito to, ang sabi dito, good morning po Miss Maharlika, okay, na-scam na po, sabi ko kasi, tumawag na ba si yung office ni, ito to, sabi ko pala, from social worker, ito yung kay Senator Bongo. Nakausap ko po ito ng Saturday morning. Social worker nagsasalita, they requested to call back na lang again kasi po nasa hospital sila at critical ang patient kasi busy lang sila. Nagsabi po tayo na tayo means office ni Senator Bongo na mag-extend ng help na nakaya ng office of Senator Bongo na tumulong once available na sila. Medyo nag-iingat lang kasi sila kasi madami po nag-call down na scam. Nag-message po sila the next day na nag-expire na yung patient.
Wala na nga. Tinawagan ko po uli agad nung Sunday. Hindi po nasagot ng calls kahit until now. Nag-request din talaga sila na tapusin muna yung mga need nilang asikasuhin. So yun yung message ng staff ni Senator Bongo. Kaya sabi ko, okay, hi, sabi ko, Miss Janice, tumawag na pala yung office ni Senator Bongo sa inyo. Sabi ko, legit yan. Sabi niya, good morning po, Miss Maharlika. Sabi niya, na-scam na po kasi kami nung nag-post po kami sa FB. May tumawag po na nagpakilala, ang sabi taga-opisina daw po siya ni Senator Bongo. Matagal po yung naging usapan, napaniwala po yung kuya ko. Yung mga OTP po na na-receive niya, binigay niya lahat. After po nun, tawag, wala na lahat yung pera sa GCash. Kahapon po nilibing ang nanay, sabi niya, today 9 days na po. 9 days na. 9 days na simula pala nung namatay. Alright? Tapos sabi ko, grabe naman. Ang sabi ko, oh my God, sabi ko, magkano lahat ang na-scam? Sabi ko, pag OTP, dapat red flag na yan. Sabi ko, hindi manghihingi ng OTP ang office ni Senator Bongo. Sabi ko na gano'n sa kanya. Grabe, napakawalang hiya ng mga tao. Tapos sabi niya, yun nga po, siguro po out of desperation. Puyat po kasi yung kapatid ko. Kaya nung narinig po niya na may tutulong, nabuhayan po siya. Nasa 38,000 na po yung nakuha nila. 4 po na OTP yung binigay. Muntik na nga po pati yung BDO account niya ibibigay na niya. Buti na nga lang po narinig ng anak niya. Parang na-hypnotize po Nung pagkarinig po, parang nabuhusan daw siya ng malamig na tubig. Pag-check daw po niya, ayun, zero balance na. So yun yung kwento ng ating mga kababayan. Kaya nakakagalit. Okay? Nakakagalit talaga. At mag-ingat kayo. Ayan, sabi ni Lisa, walang OTP na dumating sa anak ko pero nawala ang 30K. Alam mo? So siguro i-refrain nyo na lang yan na gumamit kayo ng GCash. Kung kaya ninyong wag gumamit ng GCash. Lalo niyo yung mga OFW, pag nagpadala kayo, gawan na lang ninyo ng paraan na kahit papaano mag-open ng bank account. Okay? Yung SIM card registration na yan, ni Bangag na ipinagmamalaki, wala talaga kwenta. Kinuha lang nila yan for personal or vested interest. Para kapag may nagsasalita na katulad ko, katulad ninyo, ay kaya nilang habulin, malaman nila kung sino kayo at anong address ninyo. So, uli, ako po ay nag-ask ng help mula sa inyo, papunta dyan sa ating kababayan na litong-lito at talagang problemado. Namatay na yung kanilang nanay, nakatakas pa yung 38,000, tapos problemado pa sila ngayon dun sa 1.7 million. Grabe imagine mo. Kaya sabi ko kahit papaano, kahapon kausap ko yung friend ko, sabi ko na maswerte pa rin tayo dito na sa Amerika kasi yung mga nanay namin pareho ng elderly. Ang mother ko, alam mo sabi, yung mother ko di ba nandito, mga palangga, maswerte, grateful ako sa Diyos. Sabi ko kung ang nanay ko siguro nasa Pilipinas pa, baka namatay ng magay nanay ko dahil may mga sakit-sakit na rin na nararamdaman. Kasi dito sa Amerika, Medicare, di ba? Medicare, yung government. Okay, yun yung insurance niya. Okay, dahil hindi naman siya nakapagtrabaho dito sa American, konti-kunti lang. Pero dito, I'm so happy na yung healthcare dito lalo na sa nanay ko, hatid sundo siya ng yung access ng yung sasakyan. Siya nag-asikaso kaya hindi ko kabisado Hatid sundo siya, magte-text lang siya, nasusunduin siya sa mga appointment niya, tapos may regular silang exercise, may mga lahat gamot libre and everything. Kaya sabi ko nga kahapon, swerte na rin tayo kasi kung nasa Pilipinas baka mamatay ng maaga yung ating mga magulang kasi dito, mga kaibigan ko, meron pa siyang pa-housing yung nanay niya May pa-housing pa. I mean, not really free, pero $300 yung binabayaran sa housing nung tatay at nanay niya. Magka-separate pa yung tatay at nanay niya, $300. Pero may natatanggap na pension from the government, I think $1,000-something. So yung $1,000 na pension ng nanay at tatay niya each, so binabayad dun sa apartment, yung home for home for the elderly, 300, so may sukli pang 700. So yung 700, chinika ko na hindi ko na lang pamangalanan, yung 700 iniipon-ipon ng mga matatanda para i-save naman, para ibigay dun sa mga apo sa Pilipinas. Ganun naman yung buhay natin mga Pilipino dito sa Amerika. Kaya grateful,
din ako na hindi ko na pinoproblema yung healthcare ng parent, ng nanay ko. Okay? So yun mga kababayan. Sabi ni Pascual Limatok, never ako gumamit ng GCash, use bank account. So yan, kung kaya nyo wag gumamit ng GCash, mag-bank na lang kayo. Or kung nag-GCash kayo, mag-ingat kayo mga kababayan na mag-send ng mga OTP na yan. Even dito sa Amerika, nangyayari yan eh. Yung may kaibigan pa ako na medyo masalimot, hindi ko maalala yung kwento. Basta yung pinabibili siya ng mga gaming card. Tapos tigpa 500, bumili siya. Na-scam siya isang beses. Tapos buti na lang, yung kasama niya sa trabaho, sinabihan siya, uy, ano yan, scam yan, ganyan. So nagising din siya. So kahit saan, may scam. At isa pa, mag-ingat kayo sa mga love scam ha. Matagal na yung racket na yan. So mag-ingat talaga kayo. Sobrang andaming demonyo sa mundong ito. Huwag na tayong lumayo dahil mismo ang gobyerno ni Bangag ay isang sindikato. Mag-ingat talaga kayo. Sayang yung pera. 5,000, 1,000, kung yan na lang ang pera mo, kung isang libo malaki yan sa taong walang pera. Okay? Kumbaga kung yun na lang ang pera mo, ninakaw mo pa, para ka rin mabuang. Kasi naranasan ko, mawalan ako ng pera na nadukutan ako sa nung college days ako. Nadukutan ako ng 2,000 something pesos. Pangbayad ko sa tuition fee. Alam mo yung parang mamamatay ka. Kasi saan ko kukunin yung 2,000 plus? Hindi ako makakapag-exam. Sa SM Center Point, maraming mandurukot dyan. Kasama ko pa yung jowa ko nung bigla ko naalala. Yung backpack ko, pa-cute-cute kasi. Naka-Hello Kitty backpack ako nung bata, ng college days. Cute-cute. Tapos ang syunga-syunga. Nadukot yung pang-tuition fee ko. Tapos buti na lang yung jowa ko, pinalitan, di ba? Ayan, pareho kaming nagtatrabaho noon, pareho kaming working student. Siyempre nag-iyak-iyak ako para akong mamamatay na. Wala akong pang-tuition fee, ganyan. So yun yung mga ganong storya. But ganon pa man, mga kababayan, yes, ging sa fresh na fresh talaga tayo. Pag-usapan na natin si Dean Chase at si General Pokis. So, kahapon, nag-text kami ni Jean. But anyway, papanoorin na lang natin dahil grabe po yung situation na namin dito. Bago ko i-play si Dean Chase, akala nyo lang, well, cool lang kasi yung personality ko eh. Okay? My personality is cool, sabi nga ng mga anak ko. Kahit may problema ako, hindi nyo makikita sa akin yon. Ganon si Maharlika. Kahit na dilubyo pa ang mangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, nakasmile pa rin tayo. Kasi yun yung personality ko eh. So kahit may death threat ako, kahit papatayin na ako, di ba? Hanggat makalaban ako, may ballpen lang ako, tutuslukin ko ang mga kalimutaw nila o mata nila, makakalaban ako. Ganon yung personality ko. And now here's Dean. I don't know kung sinabi ko sa inyo, alam niyo yung Bangag, okay? Si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Bangag. Gumastos pa yan sila ng pera. Okay? Para, what? Para i-investigate ang aking address, ang aking mga cars. At nagtagumpay sila sa 2 cars. Okay? Nakuha nila yung pangalan nito, yung plate number ng kotse ko. Ganon ka-demonyo. Kaya itong si Dean, okay, yung nangyayari kay Dean, pareho na nangyayari ko. Pero, pinalitan ko na yung plate number ng cars ko. Ngayon ko lang to sinabi sa inyo eh. Okay, last year pa ito. And also, nalaman ko, dahil may nagsabi sa akin, na itong mga kaso na final sa akin ng mga proxy, although alam natin na this is proxy cases, kila Lisa Tanas talaga ito. So yung 2 doon, umamin, okay? Hindi man diretso na umamin sa akin, yung 2 nagkaso sa akin, na si Lisa Tanas ang nag-utos talaga sa kanila para kasuhan ako. Di ba? Para masira nila yung buhay ko, maliban sa assassins, papatayin talaga nila kami ni Dean. Dahil hindi po basta-basta yung isiniwalat namin. And now, eto si Dean ngayon. Di ba alam niyo naman kung ano expose namin? Yung pulburon, yung tanto ko, siguro hindi ko na uulitin yun, alam niyo na. So hindi kami tinitigilan. Hindi ko lang pwede sabihin sa inyo kung ano yung mga precaution na ginagawa ko sa sarili ko para maprotektahan ko. Excuse me. Yeah.
Hindi ko lang masabi yan, hindi ko lang pwede sabihin sa inyo, pero syempre mga kababayan, nag-iingat ako. Papatayin talaga nila ako, papatayin talaga nila si Dean. Okay? Eto muna si Dean. Po ito. Kanina po tinawagan po kami ng manager po ng gym na pinupuntahan po namin ni Mr. T. Yun na nga po. Kasi po, pinalam niya po sa amin na sa rami-rami po ng lockers po doon kasi meron po kaming doon paid locker. Sa rami-rami po ng lockers po doon, ang locker po namin ni Mr. T ang nilooban at sinira. Ayun na nga po, tinangay po ang nasa loob po doon. Kung ano pong hinahanap po nila last time, yung nilooban po yung unit po namin doon sa kabilang bahay twice. Kung ano pong hinahanap nila doon, hindi po kasi nila nakita doon. Okay, gusto ko lang putulin sa dali. Di ba? Na-share na yan ni Dean at na-share ko sa inyo na nilooban yung bahay nila Dean sa nung una. Then pangalawa, may napatay pa doon sa building na yon. At exactly, kalbo din, Asian. At ang iniisip namin doon, mistaken identity. So ganito kababoy, ganito kahayop ang mga demonyo. Papatayin talaga nila kami mga kababayan. So parang alam po siguro nila na tinatago po namin sa ibang lugar. Ayun na nga po, nalaman po nila na nasa locker po. Ito po sila, ito po yung pumasok po. Pinakita po sa amin, ni-report na po namin kanina yan. Yan. Nakita nyo na. Ayan, nakita nyo. Yan yung mga tao. Okay, yan yung mga parang mga ano talaga. Nakita nyo, ayan, inano ko. Ayan, nakita yun, tignan natin yung mukha. Nireport na yan ni Dean, ayan oh. Parang mga hindi mo alam, parang mga ano talaga oh. Well, tignan natin. Kasi sila lang po daw ang pumasok tapos hindi po nag-workout. And then hindi ko mawari kasi di ba dapat i-check, napaka-low-key na nga ng gym namin eh. Yeah. Lumipat na nga po kami ng ibang gym. Hindi ko po namin mawari bakit hindi po nila chinek o nag-check-in kung sinong pumasok sa loob ng gym. Hindi po nila chinek. Yun na nga po, ito po, sirang-sira po. Ayan, wala na yung laman. Wala na po yung laman. Wala na. This is bullshit. This is not what I signed up for. Michael, I'm heading out. I have to tell my mom what's happening. Sama ng yeah. Apasa lang. Buka na po. Mapasa sa kunin niya. Okay, so yun na nga po. Upset na upset po kami, lalo na po si Mr. T. Kasi po natangay po yung niya, IDs niya, yung nilalaman po doon yung niya, yung address po niya, tapos yung burner phone po niya, kasi nandun po yung lahat ng files, pati yung mga contacts ng mga client niya, pati yung phone number po ni Paulo Tantoco, andun po. Yun na nga po, lahat ng mga clients niya andun sa cellphone niya. Tapos ang natangay po sa akin, yung burner laptop ko po, na nandun po lahat ng mga files, pati po yung ang Beverly Hills files. At saka, buti na lang po, meron po talaga akong backup po. Akala nyo talaga, ganun ako kabobo na wala akong backup file sa lahat ng mga files ko. Meron akong backup file sa Beverly Hills, meron din akong backup file sa mga pinadala sa akin ni Mr. T. Akala nyo talaga, ganun ako katanga na hindi ako gagawa ng backup files. Pero yun na nga po, this is what's been happening po. Ang hirap po talaga ng mga pinagagawa po namin, lalo na po kaming dalawa ni Maharlika and now si hindi po namin alam kung ano pong gagawin namin. Sa totoo lang, I have not been messaging anyone kasi po ang dami pong nagme-message. We'll have to be off the grid for a while po, and Okay. So mga kababayan, alright, yung nagtanong na, di ba, sabi, Miss Marlica, isang tawag lang yan. Yes, na-report na po yun. Na-report niya na. Na-report na rin ni Dean, actually, yung mga pangyayari, yung
tungkol sa Tantoco issue pa, maliban pa doon kay Mr. T, na-report na namin yan sa FBI. Siyempre, ongoing pa rin. Ayoko like sa akin, no? Di ba? Yung tungkol sa death threat ko, na-report ko na yun sa FBI noong 2023 pa lang ng December. Okay, ginamit ko nga yung mga log calls, yung mga resibo, kumbaga, sa kaso ko eh. Kung anong date, anong oras ko ni-report yung Kasi doon sa mga kaso, sa 4 kong kaso, isa doon, okay, tinanong, kasi pwede ka kasi magsinungaling eh. Nasasabihin mo, ay ni-report ko yan sa FBI. Pero hindi naman, gumagawa ka lang ng kwento. 'Di ba? Para kunyari, sinasabi ko lang sa inyo dito na, alam niyo mga palangga, na-report ko na yan sa ganito ganyan. Hindi ka pwedeng mag-invento ng kwento, tapos pag dumating sa kaso-kasong to, tinanong ka, akala ko ba sinabi mo mayroon kang natakot ka dahil mayroong gugurgur sa iyo, may assassin, sinabi mo, ni-report mo. Hindi mo pwedeng kasi sabihin na, ay, nawala na kasi yung number ko. No, nandiyan lang yan sa system. Kahit na magpalit ka pa ng number na